Ayan, for today's video, flex po natin yung ating solar setup. So, meron na po tayong nakabukas dito na dalawang 220 volts na electric fan at isang 12 volts na electric fan. So, ito po yung aking solar setup. This video, ipiflex po natin yung ating pag-washing machine, no? So, sa kabila nga po ng dati problema lang namin yung kuryente dahil wala po kami supply nito. Ngayon guys, is free na yung aming electricity gamit po yung ating solar off-grid. So, yan po yung lagi ko pong promote. So, nakakalika po tayo ng 220 volts gamit po yung ating inverter. Yung input po nito is 12 volts. Yung output niya naman guys is 220 volts na pure sine wave na angkop po sa mga demotor na gamit. At you can see dito is naglagay po tayo ng pinaka-program niya, no? Naglagay po tayo ng loading cutoff para just in case na ma-meet niya po yung 12.0 is automatically na mag-off siya para wag po natin mabugbog yung ating battery upang wag masira. So yung input voltage natin is 224, tapos naglagay po tayo ng watt meter. Ayun, yung consumption po natin is 239 at 7 minutes na po kaming nag-washing. Bundok po yung aming nilaban gamit yung ating washing machine. Ayan, so continuously na ginagamit po namin yan. Tapos nag-iinit kami ng tubig kasi naubusan na naman po kami ng gas. So ito po isang life hack, no? So kahit pa paano, gamit yung sikat ng araw, so magitan ng solar technology is nakakagamit tayo ng kuryente. Ayan, at higit sa lahat, kapag nag-invest ka dito, is possible na makalibre ka ng iyong kuryente. Lalo na kung wala naman kayong kuryente dyan sa lugar ninyo. Ayan, so pakuliin po natin, oh. Ayan, dito siya kumukulo. Tapos, update ko kayo guys kapag kumukulo na yun. Ayan, tingnan natin kung kumukulo na yung ating tubig. Ayan. Kitang-kita nyo naman mga kairis, kumukulo na yung ating tubig gamit po yung ating water heater na power by solar. Ayan, tapos tignan po natin sa watt meter na kinabit po natin. Ayan, yung wattage niya is 332. Tapos yung consume natin, kanina simula nang nag-washing tayo is 1 hour and 9 minutes po. Ito yung remaining ng ating battery, 12.1. Yung voltage natin is 226 volts, tapos yung consumption niya is 1.1 ampere. So tapos na po tayong gumamit. Ayan. So ngayon naman is syempre i-recover natin yung battery na mapuno para yun naman po yung gagamitin natin mamayang gabi. Medyo kanina nag-washing, nag-init tayo ng tubig. So ngayon naman is nanonood tayo ng TV. Ayan. Tapos ang natira po sa ating charging is 12.4. So gagamitin lang po natin dito hanggang 12.0. So tignan po natin kung hanggang ilang oras po natin to pwedeng gamitin. So dito po sa aking assisi is meron tong 50%, may percentage of use to. So ang kailangan lang natin na magamit dyan is 50%. Tapos nagkabit po ako ng watt meter. Ayan po, ang consumption ng watt natin is 32.7. Tapos ayan mga karit, so flex rin natin tong ating plug light, no. So automatic to, pagdating po ng gabi is automatic na nag-on to para mailawanan or maliwanagan yung daanan, no. Tapos syempre meron din tayong ilaw sa labas. Tapos meron tayo na sensor light, no. Once na dumaan ka po dyan is automatic na mag-on po yan. Ayan. So nag-on po siya, so napapaliwanag po yung labas ng ating tahanan. So ayan po yung aming nalaban kanina ng aking misis. Ayan yung ating washing machine. Tapos yan, piniflex ko lang po yung capacity ng solar. Sa panahon ngayon na nandiyan na po yung technology, kung namumblema ka sa kuryente, there's a solution. So paggamit po natin ng solar technology. So kanina nag-washing po tayo, nag-init tayo ng tubig gamit po yung ating solar. So kanina namang alas 6 is nag-watch po tayo ng TV. So dito is naglagay tayo ng watt meter para ma-monitor po natin yung oras, kung ilang oras po natin siyang nagamit. So dito is meron tayong oras na 4 hours and 52 minutes. Kasama po dyan yung ating pag-washing. So once na bumaba po yan ng 11.9 is automatically na mag-off yung ating TV. Ayan, so
Mag-off po yung ating TV kasi ganyan ko po siya ginawa, no? So, dahil yung ating battery guys is 50% na, no? Ayan. So, tignan po natin. Ayan, nag 50% na siya. Ayan, so kuha na natin ng ilaw. Ayan, so 50% na siya. Kaya, nalimit na po yung ating 220 volts. Natin yung ating solar off-grid na nagagamit po namin ng 24/7. Ayan, so pwede po tayong mag-electric fan. Ayan. Ayan o. So, libreng kuryente po yan. Ayan, at nakabukas po yung ating mga ilaw, no? Ayan. So, kahit na wala po kaming kuryente, is maliwanag yung tahanan, power by solar off-grid. Ayan. Tapos, nakakapag-charge po tayo ng cellphone, no? Naka-charge yung cellphone ng misis ko. Ayan. Ito po yung aming charger. Ayan. Tapos, ito yung aming watt meter. Tapos, punta po tayo sa labas. Ayan. Ayan, magbubukang liwayway na po. Ayan. At maliwanag po yung ating tahanan kahit sa kabila ng wala kaming kuryente.